Meron tayong Chevrolet Captiva dito ngayon. Ang concern nito, low power. Tapos yan, nakalabas yung check engine. At saka yung information about low power nga yung system. So ang history nito, na gawa na to ng iba, nilinis daw yung EGR system. Tapos ni-repair daw yung computer box dahil yun daw yung problema. Pero ganun pa rin, nagbayad lang sila ng 30,000 pero walang nangyari. So dito gagawin natin ito, i-check natin ng mabuti. Tapos ayusin natin ito, no fix no pay. Kapag hindi na ayos, walang babayaran yung client. Kaysa naman dun sa dati na nagbayad nga siya pero mas lalo lang lumala yung problema. Kasi chinek din nila yung injector hanggang sa tumagas. Kaya basang-basa ng crudo doon sa engine bay niya. Basang-basa siya ng mga crudo. Yan o. Ang dami doon sa loob. Basang-basa ng naglawa yung mga diesel. So update ko na lang kayo once na ano ng balita dito sa diagnosing natin. So una kong gagawin dito, i-scan ko na muna to. Tapos babasahin ko yung mga sensors parameters nito. Kung nasa standard lahat via live data streaming ng scanner pa rin. Isa pa pala sa issue nito, nag-high rev siya lalo kapag binitawan mo yung brake pedal. So bitawan ko yung brake pedal. Yan o. Tumataas yung RPM niya habang nakailaw yung low power indication na yun. Tapos stall speed test, dapat aabot siya ng mga 2,200 RPM. So tingnan natin kung papasa siya sa stall speed test natin. Yan, hanggang dyan lang siya. Tapos nakapus. Yan, low power talaga ito. Dapat nasa 2,000 to 2,200 RPM siya. Hindi man na siya umabot doon. Yan, low power ito. Diagnose natin. Sana mahuli. So, ang gagawin natin una ay diagnostic. I-test natin lahat ng system kung ano makita natin. So ito na siya, napasok niya na yung system. So check natin bawat isang modules, kasama yung computer box, transmission. Yan. So meron na tayo agad na fault code. Check natin yan mamaya pag natapos na to. After scanning, ito, meron tayong isang fault code. Check natin kung ano yan. Sabi dito, injector 2 control circuit. So magfo-focus tayo dyan kung ano yung possible na nangyari. Pero dahil nga sa meron nitong history na ginalaw yung injector, possible baka yung nasira nila yon. Possible may iba pa tong problema. So palabasin lang natin yung iba pang issue, tapos update ko kayo. So reviewing tayo ngayon ng mga data nitong mga sensors. So check natin lahat ito. So after nung repair natin dito sa Captiva, nilinis natin yung turbo, yung EGR system, napakadumi kasi. Tapos nagpalit din tayo ng mga dalawang injector lang, 2 and 3, kasi nasira din ito nung unang gumawa. Tapos may mga vacuum din na nabasag, so finix din natin yon. Tapos nag-relearn tayo ng ilang mga modules, tapos pati ng ECU. So tingnan natin ngayon kung kumusta na siya. Switch on muna natin. Check natin yung mga system kung meron pa siyang fault code. Yan, smart detection. Yan, all green means normal. So lahat ng system niya, di kagaya dati maraming pula, ibig sabihin problema siya sa system. So ngayon upon
Scanning natin, normal na lahat ng system. Tapos nung nakaraan, may mga naka-check engine dyan. Yan, naka-check engine lang yan ngayon kasi nakapatay pa. So, start natin siya ngayon kung meron pa siya. Tapos, stall speed test tayo mamaya. Yan, umaandar na. Tapos, yan. Wala nang mga fault code. Wala nang mga nakailaw sa panel. Tapos, mag-stall speed test tayo kagaya ng ginawa natin nung una. Umabot lang siya ng mga 1.5 RPM. Pero tingnan natin kung aangat na siya. You know, powerful na to. Isa pa. All goods na po ito. Pwede na tong i-release. Check din natin yung makina kung kumusta, kung may palya ba. Pero based dito wala na itong problema. Goods na goods po.